Hello, ako nga pala si Lewis yung Pimong At ang itatakal natin ngayon ay Psalms 119 verse 18. Unite my eye. Open my eyes what I see. Wonderful things in your law. So mag-iimpasa nga tayo sa prayer. Lord, sana marami po aming mga pulit na araw ngayon, Lord. At Lord, sana po marami kaming malaman sa salita niyo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. The devotion of Psalm 119 verse 18. Enlighten my eyes and open my eyes that I may see wonderful things in your law. So, dumaan tayo sa verse na patungkol sa mga Psalms na umihiling sa Diyos na buksan ang kanilang mga panig para lubos na maunawaan ang kanyang mga salita. Una, ipinakita sa verse na ito ang humility at dependence ng mga Psalms ng Diyos. Alam nila na limitado lang ang kanilang kalaman, kung kaya't may mga bagay sila na hindi maintindihan. Kaya humiling sila ng guidance sa Panginoon upang lubos maintindihan ang kanyang mga salita. This verse reminds us na kailangan natin ng gabay ng Panginoon upang magkaroon tayo ng malapit na pangunawa sa lahat ng bagay, lalo na sa mga nasusulat sa Biblia. Pangalawa, ipinapakita sa verse na ito ang panghiling sa Diyos na binigyan sila ng Holy Spirit upang maging gabay sa kanila. This verse reminds us na kailangan natin ng gabay at iyon ang Holy Spirit, hindi lamang upang maunawaan natin ang mga salita, kundi ito ang tumatak sa puso at isipan at magkaroon tayo ng self-impact at self-realization. The Holy Spirit gives us knowledge and wisdom. Panguli, ipinakita sa verse na ito ang napaka-powerful na mensahe ng Panginoon. Once na ibinigay ng Diyos ang Holy Spirit upang gabayan tayo at maunawaan ang kanyang salita, magkakaroon tayo ng rehabilitation. Nagkakaroon ng rehabilitation o nalalaman natin kung gaano kaganda ang kayamanan ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay naglalaman ng pag-ibig, pangako at buhay na walang hanggan. Once na nalaman natin ang kaganda ng mensahe, hindi lang natin ito mababasa, kundi malalaman din natin ito at madadala natin kung saan man tayo pumunta at ito yung magiging gabay sa atin. Ang Bible o ang salita ng Diyos, ito ang ating pagkain spiritual, kaya tayo rin ay lalago spiritually. So, paano natin ito ma-apply sa ating buhay? Una, let's acknowledge our needs with humanity. Dapat ay alam natin na hindi sapat ang kaalaman natin at kailangan natin ng Diyos upang tayo ay magabayan dahil ang Diyos lamang ang tunay na makapangyarihan sa lahat. Pangalawa, let's seek Holy Spirit and I ask natin na ating Holy Spirit na buksan ang puso at isipan natin at i-reveal sa atin ang nilalaman ng mensahe. At panghuli, as we encounter the beautiful Word of God, let's reflect on it and apply and aaraw natin ang Holy Spirit na gabayan tayo at maunawaan ang salita ng sagayan ay malaman natin ang kahalagaan at mai-apply natin sa buhay natin. Tawa tayo sa prayer. Lord, maraming salamat dahil may panibago na naman po kami natutunan sa inyo, Lord, sa salita niyo, Lord. At salamat, Lord, dahil ginagabayan niyo kami araw-araw at wala po nangyari sa amin na masama. In Jesus' name we pray. Amen.